I'm Paula. I'm Pam, and we're Two Beast Chicks! And we're back. For our 39th 39th episode. Gusto yung kape mo? Yan. Yes. Okay. Ang sarap nung in fairness hazelnut yun. Ang sarap Okay. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Makina Cafe sa Paranaque. Las Piñas. Sa Las Piñas Ay, yan. hindi. Paranaque pala yun siya. Paranaque na yan siya kasi C5 extension, di ba? Ayun. Shoutout sa inyo. Ang sarap nung hazelnut coffee nyo, panalo. Yeah. Hindi siya puro tamis, very pang tita. As in, may kagat pa din yung pait ng kape. Yun So yung gusto ko. hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong matamis. Masarap, hindi masyadong matamis. Para sa mga trentahin. Trot. Ayun. Okay. So, episode 39. Actually, merong konting mix-up dun sa mga episode. Sa dates. Dapat ito ay Game of Chicks. Kasi ito yung second. Oo pala. Kasi may 31 pala. May May 31. Oo, akala namin, wala hindi na. namin nabilang. Yes. Pero okay lang kasi meron namang special ngayong June. So, correct. Meron pa rin kaming topics. Iyan. Hindi kami mauubusan. So, ayan. we will move on from that mix-up. Okay. So, speaking of moving on, okay. so, since June na, akalain mo, ang bilis. June na. At ganun-ganun lang tapos na ang trial ng Imperno! Correct! Nasa na tayo? Calamity stage? State of calamity na malapit na tayo. Oo, kasi tag-ulan na naman. And you know what it means kapag tag-ulan? Ayan. True. So, ayan, yung flood control, hindi pa rin siya tapos, diba? Hindi siya matatapos hanggat umuulan dito. Actually. So naka-isang cycle na tayo ng seasons natin. Wala pa rin pong nakukulong. Correct. Sa mga flood control ghost projects na yan. Kinemerot. Kasi may bago silang drama ngayon sa Senado, diba? Actually, alam mo, hindi ko na alam Ang daming... Nanonood ka ba nun? Alam mo, hindi. Actively ko siyang dinadodge. Though, alam ko lang na merong mga pangyayari na merong nagbarilan, tas merong isang hindi kinamusta. na medyo na-hurt nga naman siya kasi hindi siya kinamusta. Na para bang yung iba ay kinakamusta nyo. True. Diba? So, ayun, alam ko ganon, pero parang feeling ko, so hindi ka pala actively nanonood? Hindi, kasi nai-stress lang ako sa kanila. Actually. I mean, magtrabaho na lang kayo, guys. True. Kaysa maganyan-ganyan kayo. Yeah. Diba, marami pa tayong natapos. Diba? So, ayun, wala feeling ko ang ginagawa na lang nila yan para nga maiwasan yung mga real topics na para kailangan. Para ma-distract ang mga sambayan ng Pilipino. Ayan. Correct. Pero guys, no, we will not forget. Correct. Okay, wag natin silang hayaan na makalimutan ang mga pinagagawa nila sa atin last year. True. Well, actually, for the last 5 years, di ba? Kasi yung flood control na yan, ang tagal-tagal na, di ba? Ngayon lang naman nagsilabasan yan. Kaya lang siya naging issue ngayon kasi ngayon lang nahukay, ngayon lang nagkalabasan ng Pero matagal na yun. At saka sa sobrang lala ng flooding, pati siguro sila naapektuhan na. True. Kaya inabot na sila ng yung karma nila. Sorry, grabe, galit na galit. Galit na galit, gustong manakit. Hindi naman dapat political yung team nitong episode na to. Kasi nga, pero guys, hold them accountable. Wag natin silang, wag natin kalimutan yan. Correct. Pero yan, dahil tag-ulan na, walang connecto. Dahil tag-ulan na, ayun nga, pumasok na nga ang June. Correct. Nasa halfway gitna. na tayo. Sa gitna na tayo. Halfway through the year na tayo. Akalain nyo nga naman. Diba? Ang bilis. Parang kailan lang, nagko-Q1 live update kami. True. Ngayon, magko-Q2 live update na kami. So, magbibigay kami ng updates na hindi nyo tinanong. At wala kayong pakialam. Pero share pa rin namin sa inyo. Because this is our show. Our time. It's Two Beast Chicks. So, ayun, magla-live update kami. So, basically, bukod sa live update, ito ay accountability check ng mga resolution for 2026. Ayan, kumusta ba sila? May nangyari na ba? Meron na bang nakalimutan? Ayan, meron bang mga bagong pag-uugali na hindi dapat umusbong? Oo, totoo. Or baka naman meron ding na-develop na magandang habit. Totoo. Ganyan. May character development din ba tayo? Kasi kahit na matanda na tayo,
kailangan nagde-develop pa rin tayo for the better. That's what we're supposed to do, mag-grow. Di ba? Pag nag-stop ka mag-grow, patay ka na, ibig sabihin. Tama. Tama ka rin naman doon. Tama ka rin. Sino unang magbibigay ng update? Ako. Update? Dami na ng mga F. Dami na ng F. Ikaw na. Ako, siguro, gusto ko lang mag-update doon sa aking capsule wardrobe. Kasi diba, isa yan sa mga sinabi ko nung New Year's episode natin resolution na magbibuild ako ng capsule wardrobe, ganyan. It's going very well so far. Wow, Ganon. proud Kasi, of you. yes, bibili na ako ng mga ganitong klaseng Thailand na damit na pang-office, ganyan. Pwedeng pang-office. Pwedeng pang-office. Kasi ako talaga dati mahilig akong magbili-bili lang ng damit na yung pwede siya sa bahay, pwede kahit saan. Ganon. Kahit saan. Wala akong magandang pang-alis na damit. Ganon. Kasi pang-office din na damit. pang-office. Kasi sa office naman dati, as siguro... Or, depende sa office siguro. Kasi kung like casual naman kayo sa office, okay lang, diba? Cash lang naman din kami sa office. Pero dahil nga yung role ko nga is educator, Okay. diba? Parang you dress appropriately din dapat. Pero sige, aminin ko dahil I don't dress appropriately all the time. Lalo ngayon maulan. Yeah. Diba? Parang ang hirap mag-dress up ng umuulan sa labas. So medyo hassle siya. And ganun din naman yung system namin sa office. Pag maulan, pag inclement weather, pwede naman kaming dress down. Okay. So ayan, kahit yung mga simpleng t-shirt, pants lang, mga ganun. Pero nakabili na ako Pero hindi naman yung naka-shorts, ganyan. Hindi naman pwede. Hindi naman super dress down. Pwede, pero pagdating mo sa office, magpapalit ka. Oo, okay. Ayun. So, pwede kang mag-shorts going in, pero pag nandun ka na sa mismong workspace, sa production floor, dapat nakaano ka na. Proper, smart casual pa rin. Okay. So, allowed ka naman pumasok sa building ng naka-shorts ka kasi kung lalo kung bumabagyo, di ba? Pero, ayun, magpapalit ka pa din ng damit pagdating mo doon. Ayan. So, ayan, capsule wardrobe going well so far. Shoutout sa inyo, Shein, ganyan. Shein talaga ang savior ng mga plus size titas nyo. Ganyan. Kasi, ang dami talaga doon. Kahit na minsan medyo out of range na sa price. Pero ang ganda kasi. Oo, true. Cutie kasi siya. Parang tsaka hindi ako yung mahilig mag-abang ng mga sale. Actually. Ganon. Kasi parang, bakit? O siguro sa mga damit, okay lang nabilin mo siya ng kung sa Normal Shein na, price. kasi parang mura naman na kasi compared Actually, pag sa mall ka bibili. Pero pag yung mga malaking purchase, mas okay yung sale kasi. Sale. Kasi kung percentage, diba, mas malaki yung matitipid mo. Ayun. Compared pag bumili ka 200 pesos sa 10%, dos lang yun. Grabe naman lang siya. Ay, magkano? 20 pesos lang yun, diba? Ayun. So, siguro ako, ang pangarap ko pa is makabili ako ng pieces na hindi Shein. Alam mo yun, yung mabibili mo talaga na super quality, tas medyo pricey. Bago ka magganyan, sana meron din po sanang mag-manufacture, ng plus size, no? Actually, parang wala. Kasi ang hirap niya talagang hanapin. Ang hirap hanapin. Oo. Although, meron kang makikita ng mga plus size, pero yung plus size niya is hindi, parang not quite Girl, yung plus size nyo hanggang XL lang. Oo, true. Yun na yung Lurks-burks. Oo. Hanggang isang X lang, wala nang lalampas. So, ayun, mahirap nga siya. Sa Shein, hanggang 6 yata yung X doon. Totoo. Kaya napakadali, napaka-accessible. So, ganyan. parang pag sa Shein plus size, parang medium lang kami. Ganun. Correct. Yan. Inano yung mga excuse me, payat kami sa mga 7XL dyan. Yun, kaya shoutout talaga sa inyo, Shein, ganyan. Tsaka kahit na mura, may quality din naman siya, maganda, presko sa balat, ganun. Tapos ang gaganda ng design, in fairness, na hindi siya yung alam mo yun, nakaka-thunders na Bukod doon, yung meron kasing mga styles na parang feeling mo exclusive lang sa mataba. Parang like sample. Like yung mga damit ng mga plus size ngayon, bakit lahat po puro printed? Tapos yung mga chipipay na printed, ano ba yan? Wala bang yung plain lang? Yung mga aesthetic lang na simple. Wala kang makitang ganun. Ang dami ko nakikita. Laging super loud prints. Colors pa. Ganyan. Nakaka-alerts. Well, ako kasi mahilig ako sa printed. Pero kung pang-office kasi, yung mga printed like yung ganito, simple printed na ganyan. Hindi naman yung para kang ng checkered tapos bukod sa checkered meron pang ibang nagaganap, 'di ba? So, ayun, parang feeling ko sa mga plus size na mga damit na mga binebenta, laging ganun yung prints nila. Walang basic. Lang yung clean lang. Oo. Kaya parang
wala na kami ibang choice. Kaya lang sa Shein na lang talaga hahanap ng... Kasi doon lang kami makakakita ng ganun na yung gusto namin. Although minsan, tsatsempohan mo lang din. Kasi minsan merong meron akong mga na-order doon na medyo fail. Or depende siguro, like, kunyari, pag nag-order ako ng mas parang sobrang laking size or nag-order ako sobrang liit naman, parang ganyan. Hindi ka ba Hindi ka nagbe-measure? Hindi. Ayan. Ako kasi stickler ako sa ganun eh. So ako talaga may measuring tape ako. Chine-check ko yun. Girl. Hindi kasi ako, kung bibili ako online, gusto ko sure ako na bullseye, di ba? So, someone nga na takot sa technology. Takot ako sa technology na mamali yung bibilin ko through technology. So ako talaga, o kaya aminin ko medyo hassle pag nag-online shopping ako ng damit kasi it's not the same size for everything. Paiba-iba siya, ganyan. So minsan pag bumibili ako, merong times na yung design is 3x sa akin, tapos merong time na 2x lang, ganun. Oo, so, true. Yun, iba-iba, hindi siya consistent, kaya kailangan talaga may measuring tape pag pag bumibili ako sa Shein, ganyan. Yun nga, dahil nga for the measure ako, wala pa naman akong fail. Sa sa Shein, ganyan. Ayun, so nabibuild ko na si aking capsule wardrobe. Well, ang capsule ko lang naman is yung flare na pants na black. Tapos any blouse na loose, flowing na long sleeve. Ganito, parang ganito. Ganyan. Ganito yung mga pang-office ko normally. Tapos yung mga sinusuot ko pag casual Friday, ganyan. Yung loose ko na t-shirt na kung ano-ano mga print, ganyan, mga cartoon character, ganon. Ganyan lang ang suot ko. Siguro kung never pa ako nag-dress sa office, siguro pag may super special occasion lang, ganyan. Siguro kung kailangan lang talaga yun. Pero pag kasi, sa aming mga educators dun sa roles namin, meron kasi kaming uniform, meron kaming collared shirt na merong tatak ng Coding University, ganyan. Okay. So pag may special occasion, halimbawa graduation, ganyan, yun yung suot namin, pare-paras kami, nakaputi kami lahat. Ganon. So, hindi rin, masaya din kasi hindi ka naman problema sa kailangan mong suotin. Kasi pero, meron kang shirt. Okay. Oo, as meron kaming uniform na sa team namin, ganon. Pero, feeling ko at some point magkakaroon ng kailangan talaga naka-formal ka na may mga function ganyan, kailangan mag-dress, ganon, mag-heels, everything. Ayun, hindi pa naman siya nangyayari, pero definitely will build that into my capsule wardrobe as well. Kasi kailangan din. Ayan. Okay. Shoes. Ay, nakabili na ako ng finally. ng sarili kong running shoes na ako talaga yung bumili. Yung running shoes niya. Ang daming na-involve sa decision making noon. Pati si Bea involved sa decision making. Shoutout sa'yo, Bea. Nag-ikot pa talaga kami sa department store ng MOA. MOA ba yun? Mega Mall. Mega Mall pa talaga. Ayun. Para makabili lang nung... Yun yung unang-una. Pero okay naman siya kasi diba, you like yung style niya, yung black tapos white sole. Tapos white sole, ganyan. Tsaka kasi siya, clean tignan. New Balance ba, no? Nike. Nike ba? Nike? Ano yung isa na tinignan natin? Under Armour. Yung puti lang siya. Yan. So, baka babalikan ko din yun kasi ang ganda eh. Ang ganda tingnan ng pure white. Iba kasi yung niya, design niya. Ayan. Tapos meron din akong yung flats na, basic flats na black. Ganyan. Okay. And for some reason, bumili ako ng Mary Jane flats na red. Hindi ko pa siya nasusuot. Oo nga, yung kunento mo sa akin. Oo, parang nagandahan kasi ko sa kanya. Tapos nung sinuot ko, parang ang pretty. Tapos sa isip ko, hindi pa nabuo yung... Kasi pag ganun ako, pag bibili ako ng shoes, parang binubuo ko sa isip ko, ano yung outfit na babagay dito na meron ako. Ayun. Pero nung time na yun, super impulse buy lang yun, na nagandahan lang talaga ako, tapos super sakto siya sa paa ko. Tapos nung nilakad ko, komportable na, sabi ko, sige, bilhin ko. Pero hindi ko pa siya nasusuot. Ayun. Pero bagay yan sa all black. All black na outfit. Pants. Tapos red lang yung shoes mo. So pants, tapos black na top. Kahit basta lang. Black, all black. O sige, para matry yung nga pop of color mo, yung shoes mo lang. Yung shoes lang, okay. Sige, pwede. Matry para nga. maisuot niya na yung niya, ang shoes niya. Ang iniisip ko meron kasi akong dress na skater dress. Alam mo yung skater na maikli lang siya. So iniisip ko, skater dress, black stockings, yung red na na pants. Tapos jacket na black din. Pwede naman. Oo, pwede. Basta wag mong haluan ng yellow. Para hindi ka mukhang Jollibee. Diba? Alam mo, iniisip ko naman sana lalagyan ko na accessories na gold. Wag na. Silver na lang. Silver. Okay. Silver tayo. So, ayan. Okay. So, congratulations sa iyong capsule wardrobe update.
Yan, okay. So, ako naman, ang next ko na life update. So, dun sa last natin na life update is parang I kinda alluded to this. So, I'm a BGC girly now. Yes! Oh my God! Nakalipat na sila. Ito na ang katuparan ng isang empleyado na pag naglalakad tumutunog yung takong sa skyscraper. Totoo ba? Skyscraper siya, guys. Na-try mo na? Nagkiklik yung heels mo sa perfect yarn. Meron yung nagsabi sa akin, Miss, yung ingay ng sapatos mo. Wala kang pake. That's the sound of power. That's the sound of power. Sabi niya, tumabi ka. ingay ng sapatos? Sabi niya. Sabi niya ganun sa akin. So yun, I'm a BGC girly now. So nakalipat na kami ng site. So doon na kami malapit sa Park Triangle Mall. Corporate Center. Meron siyang mall. Okay. Tapos meron din siyang corporate center. So, Okay, parang where is this in relation to Uptown Mall? As a geographically challenge at walang abs. Ano nga yun? Spatial Walang reasoning. reasoning. It's a 5-minute walk from 5 minutes lang. Oh, yeah, malapit lang siya sa Uptown. Ano siya, katapat ng Serendra and Market. Yung likod ng Market, diba? Yung, sorry, may nakaalala nung bumati nung sapatos ko. Doon siya sa yung intersection Pro Max, yung ang laking intersection doon. Sa may STI? Sa may STI. Ayan. Katapat siya ng STI. Okay, gets. So, di ba, gets. yung intersection nasa gitna ng STI, tapos merong road papuntang IS. Yung kabilang side, doon siya. So, Park Triangle siya kasi triangle yung building. Oh. Kasi nasa ganun siya ng intersection ng ng nice. street. So, yan. Merong mall sa baba. Bago lang yung mall eh. Hindi pa nga puno yung mall eh. Pero bukas na. Bukas na. Okay. Oo, bukas na. Tapos, kami, sa 17th to 20th floor. Sorry. So, skyscraper nga yan talaga siya. Doon sa lumang site, hanggang ilang floor lang? 4 floors lang kami doon, plus roof deck. So, 5 floors lang yung building namin. Okay, times no? Oo, pero times ang 3. kinda doon, hindi naman shocking, pero siguro parang, yung parang change for me is, meron ka ng ibang kasama. Okay. Kasi merong ibang tenants yung building. Hindi lang kayo. Hindi lang kami yung nandun sa building. Kasi ang dami naman nun kung 26 something floors yung rerentahan ng company. So, ilan ba siya? 26 lahat? 26 ata or 25 ganyan. So, meron kaming mga ibang kasama sa building. Ayan. Welcome to BGC. Ayan. Kaya nagugulat ako na syempre hindi ka na pwedeng magmaganda doon na kasi madami kayo. kasi hindi naman na kayo lang yung nandoon. Hindi katulad doon sa dati naming site na campus talaga siya na talagang yung company lang namin yung nandoon. And okay lang magmaganda doon kasi lahat naman kayo part ng isang company. Sa isang company lang kayo. Oo. Ngayon, yun ang nagugulat ko sa daming tao. Daming tao. Hindi kami ganyan sa Paranaque. Hindi kami ganyan. Hindi kami, sobrang daming tao talaga. Nagugulat ako. Kumusta naman May canteen ba kayo doon? May concessionaire? Merong concessionaire. Hindi siya concessionaire. Pag sinabi mo concessionaire, yung nagbebenta ng food, ulam-ulam. Canteen? May canteen kayo? Wala kaming canteen. So, saan ka kumakain? Meron silang parang vendo. Parang yung automated na vendo. Tapos meron din silang binibenta ng yung pack na meals na i-microwave mo. Kaya lang ang sad-sad niya. Tinry ko yun, parang feeling ko kawawa naman ako. Kumakain ako ng maliit na Hungarian sausage at maliit na itlog. Kawawa naman ako. Kaya, pero mura lang kasi for its price, parang 90 pesos. Okay. So parang, saan tong nagbebenta na to? Dun sa namin, pantry. Okay. So, meron kayong sarili na pantry. Tapos may nagbebenta doon. Kada floor may pantry. Tapos, meron lang isang malaking fridge doon na pwede kang kumuha tapos babayaran mo lang. Ganun siya. Packed siya tapos naka-ref. So, kailangan mo siyang iinit. Kanino ka magbabayad? Merong bantay doon. Okay. Tapos meron ding iced coffee doon, merong UCC doon na parang UCC yung gamit nila na coffee. Na coffee. Tapos pwede ka bumili. Doon siya. Hindi siya like free. Meron namang free na vendo. Okay. Pero kung gusto mong bumili ng yung espresso talaga,
compared dun sa ano So lang. paid sa yun. vendor. Yun yung paid. Ayun, Okay. dahil nga walang masyadong pagkain, ang mahal. Oo. Ang mahal sa BGC, guys. Ganyan ba kayo doon? True. Truly yan. Ang mahal talaga. Mahal talaga siya. Pero alam mo, pasalamat ko dyan kasi dun sa building namin, in relation to Park Triangle. Park Triangle, malayo ang World Plaza eh. Nasa may 5th Ave na kami. Saan ba yung World Plaza kasi? Ang World Plaza ay nasa tabi ng St. Luke's. Medyo malayo siya, di ba? So, Medyo malayo. oo. Kasi kung Tabi ng St. Luke's sa may SNR, ganyan. SNR. So, ito yung St. Luke's, SNR, nandito kami. Kasi may intersection yun, di ba? So, ito oo. SNR, St. Luke's, nandito, Okay. World Plaza. Ayun. So, sa World Plaza, ganun din. Meron din kaming concessionaire, ganyan. Pero, ayun nga, mura, pero malungkot. Pero ano siya, ganyan. everyday niluluto yung food, hindi. Or Feeling ko naman, pack hindi meals. siya pa. Yun nga Yung eh. ano siya, para siyang buffet na Oo, yun ganyan. nga. Mas okay yung ganun. Yung Kasi alam mo, ganon. everyday niluluto. Oo, ganun yung Oo. sa ano namin, ganun yung sa concessionaire namin. Pero ano kasi yun, limited yung choices doon. Oo. Kasi konti lang, isang ganun lang siya, isang table lang sila na ganun. Tapos merong doon nagbebenta, shoutout sa inyo ate. Ang tawag namin sa kanila latag. Kasi nandun, nakalatag yung food. Okay. Sa ano. Nandun sila sa... Sa loob yan ng building nyo? Hindi, nasa labas sila. Sa labas. So, di ba, ito yung building namin, nasa labas sila ng, yung corridor sa labas, ganyan, sa may BDO. Okay. Nandun sila, Sa street? sa labas? street, sa Okay. labas mismo. As in, naglalatag Sa sila sidewalk? doon. Hindi naman siya sidewalk. As in, ano lang siya, alam mo yung... Sa labas mismo ng building? Oo, labas lang ng building. Hindi pa naman sa kalsada. Kasi meron pang may pa-park pa eme doon sa tabi ng World Plaza. Ganyan. Tapos doon yung isang corridor doon na mahaba na nandun yung BDO, tapos nandun yung ibang mga building. Naglalatag sila doon every morning, 7:30 sila dumadating doon usually. Tapos doon kasi, mga packed meals din siya na super mura, tapos ang dami kasing choices. Okay. May gulay, may meat, may isda, as in ano talaga. Tapos may ano pa sila, bukod dun sa mga pack na rice meals, meron silang mga merienda, may ginatan, lugaw, sopas, ganyan. Ang dami. Pero nakapack na siya, hindi siya yung sasandukin nila. Hindi siya, nakapack na. So, pag bibili ka doon, kukuha ka na lang ng gusto mo, ganyan. Oo, nagbebenta pa sila ng siomay, kwek-kwek. Dami naman. Ang dami talaga. Pwede sila maglatag doon. Oo, feeling ko, hindi na sila sinasaway kasi doon din bumibili yung mga marshmallows. Magugutom din yung mga gardeno. Oo, kasi pag pinaalis sila doon, wala silang pagbibilan din, yung mga diba? Tapos ang dami-dami bumibili doon everyday, lahat ng mga karatig offices, doon lahat bumibili. Okay. So, kami ng mga scholars ko, talagang maaga kaming buwababa doon, as in, bago sila maglatag, lang doon na kami, para kami yung unang pick ng mga nila. Ngayon, ang dami nakakatuwa, meron pang nakakabili nga ako doon ng mais, na yung corn in a cob. Corn in a cob talaga, na yan, tigi isang peraso, tapos meron mga pansit, palabo, baked macaroni. Oo, para siyang all-in-one, turo-turo, na nakapack na. Nakapack. Oo, tapos kukuha ka na lang, tapos babayaran mo, meron pang dynamite, cheese stick, lumpia togi, lumpia Shanghai, kumpleto talaga, girl. Kaya nakakatuwa na pupunta doon everyday. Sana may QR sila. May GCash payment. Good job. Oo. Good job. Hindi nga lang sila GCash, Paymaya sila, Paymaya GoTime, pero may QR. May QR. Oo, ganun. So pwedeng cash, pwedeng QR, ganun. Tapos pag bibili talaga ako dun, shopping talaga. As in, yung pagkain ko ng umaga, tanghali, merienda, doon ko na binibili. Okay. Sa bagay, for the whole day na hindi ka nabababa. Oo, diba? Bibili ako ng breakfast ko doon, yung hotdog, itlog, ganyan, kanin. Tapos bili ako ng lunch ko na minsan bili ako doon ng sisig, ganyan, yung pork chop, may cordon bleu pa nga, nakabili pa ako ng cordon bleu doon, tortang talong, ganyan. Tapos ang lagi kong binibili doon yung corn on the cob kasi favorite ko talaga yung sweet corn yan, mais. Tapos lumpia togi minsan. Nakabili din ako doon ng ginataang mais. Ang sarap ng ginataang mais. Panalo talaga. Tapos hindi ako gumagastos doon ng more than 200. Tapos 3 meals yun. Oo. Sobra panalo. Kaya ayun nga lang, talaga makikipag-unahan ka sa mga tao. Ayun nga lang. Mauubusan ka talaga doon pag hindi ka early. Oo. Ayan. So talaga, malaking tulong yun sila ate. Kasi hindi ka, makakabili ka ng food na worth, for example, 150 to 200, pero busog ka. Diba? Kasi sa presyong BGC, guys, sa 200, hindi ka pa busog eh. Totoo yan. Kung doon ka sa kainan ng BGC bibili. Totoo yan. I mean, itong reklamo naman ito, pwede naman ma-rectify ng magbaon ka na lang kasi no?
Mag-effort ka na lang kasi. Pwede ka naman kasi magluto na lang sa bahay nyo. Dala ka ng pagkain mo. Or yung ulam nyo sa bahay, baunin mo. Baunin mo, oo. Para di ka reklamo ng mahal sa BGC. Pero, yun nga kasi, parang, although siguro coming in, parang na-excite din ako, oh my God, there's a lot of choices in BGC. Hindi ka tulad sa Barrio Ebayo na 7-Eleven lang. True. Ang namin, choice namin. So, parang, yung first few weeks, or mga first month, ganyan, kada talaga, pasok talaga, lumalabas kami. For nakain sa labas. Ano na so far yung mga nakainan nyo doon? Yung lagi lang din namin kinakainan pag nagbi-BGC, Frankie's. May malapit 32nd Dalakarin sa may crossroads. Frankie's, yeah. Frankie's, recovery food, yan, yung mga kakainan mo. Tapos meron minsan sa Uptown, kakain, sa Uptown, kapag naabutan ng shift. Ganun, ngayon kasi, parang ayoko na. Ang mahal-mahal. Hindi mo siya kayang araw-arawin talaga. True. Minsan pwede, pero yung everyday. Oo. Buti na lang, merong mga times sa pag pumapasok kami, may libreng food sa office. Like, kunyari, may town hall, ganyan, may pakain. So, yun, nalilibre yung food mo, hindi mo na kailangan lumabas. Pero ngayon, kasi konti na lang yung mga naiiwan doon ng mga 24 hours na open pa hanggang midnight, yung lunch namin. So, wala, McDo, Chowking. Fast food talaga. Meron kaming nahanap na Chowking doon na ang dami mong parang kailangan dumaan ka ng 2 elevator, tapos kailangan ituro ng guard sa'yo bago ka makarating dun sa Chowking na yun. Sa Uptown yun parang nasa loob siya ng, parang sarado na kasi yung mall, so parang dadaan ka dun sa tower ng parang WeWork something Uptown place, something doon. Kasi yun na lang yung store na bukas ng time na yun. At saka hindi ka na pwedeng pumasok sa mall. So parang kailangan tuturo sa'yo nung guard na kung paano ka makakapunta. Tapos may North Park sa may market. Okay. Na open hanggang 12 midnight. Tapos McDo, Jollibee, Popeyes. Yung McDo at Jollibee, Popeyes 24 hours. 24 hours. So minsan BGC stopover, ganyan. Yun, nakakarating kayo ng stopover. Malayo na yun nagsasakyan naman kami. Okay. Malayo na yun. Malapit din sa building namin. Oo, nagsasakyan naman kami. So, ayun, ang mahal niya, ayun nga, again, pwede naman i-rectify na magbaon na ka na lang kasi. Mag-effort ka na lang kasi. Oo, true. Tapos, bukod dun, ang ganda ng office. Ang ganda ng office. Malaki. And then, maraming parang, kasi yung office namin, syempre, na yun, ilang years ago na, parang 10 years ago nang binild yung, yung office na yun. So, parang yung build ng office is yung normal na office na may cubicle, diba? Cubicle kayo. Although sa kasi, okay kasi yung cubicle namin kasi yung cubicle, hindi siya yung ganyan lang, yung isang ganyan lang. Yung cubicle namin doon sa dating site is pa ganyan. L-shape siya. So, malaki siya. Malaki. So, ngayon, although hindi na ganun lahat ng workstation doon sa bagong site, pero lahat bago, monitor bago, table bago. Tapos meron pa yung nag-i-stand, yung gumaganon, yung umaangat. Uy, may standing desk, social. Sana all. Kaya doon ako lagi sa standing. Kaya parang sabi ko isang araw, sabi ko, bakit ako nakatayo, buong magdamag akong nakatayo. Pero at least hindi ako inantok kasi nakatayo ako. So ayun, tas merong iba't ibang klaseng types ng workstation. Like meron yung mataas yung divider niya, parang pag gusto mo yung walang distraction. Tapos meron yung open yung mahabang table, ganyan, para kung gusto yung mag-collaborate. Meron din mga solo pads, meron yung nasa ibabaw ka ng bike, yung magbabike ka. Tawag dito, how do you call parang that kind? Parang versatile na work para siyang co-working space parang na ganyan, parang ganyan. So, marami silang ginawang parang co-working space, tapos yung iba't ibang klaseng workstation. So yun, tapos although maliligaw ka lang sa una kasi hindi mo alam kung nasan yung CR, ganyan. Mawawala at mawawala ka talaga. Pero yun nga, bago yung environment, ganyan. Yes. Tapos kapag pumasok ka ng medyo may araw pa, makikita mo, wow, may city. May city lights. Oo. Samantalang dati wala kaming ganun sa Barrio Ebayo. So, ayun, yun ang mga bagong, tapos parang feeling ko parang
kahit na hindi ako lumipat ng company, parang bago siya. Parang kang lumipat ng ibang Kasi bagong lugar. Bago lahat. True. And then since BGC na siya, laban na rin sa drive, kasi malayo na siya, hindi na ako within the area lang. Kasi dati, for the longest time, ang lapit ko lang sa company. Kasi Parañaque yung dati namin office, Parañaque din kami nakatira noon. Tapos nung lumipat ako Las Piñas, sobrang lapit ko lang din. Although ngayon, open na yung link, merong open na yung C5 link. So, pagpasok ko nung expressway, ang baba ko C5 na. Tapos doon na lang tayo lalaban ng driving skill sa C5. Sa C5. Although, wala pa naman akong negative experience sa C5, bukod sa mga truck na Astang Mirage. Kasi merong mga sasakyan na Astang truck yung parang merong mga Mirage na Astang truck. Tapos diba? mga truck na Astang Mirage. Diba? Yung sinasabi ko na Mirage or mga sasakyan na mga sedan na or kahit anong sasakyan na Astang truck, yung madaling-madali, yung beep, 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 yung ganyan. Tapos meron namang mga truck na Astang Mirage, yung ganyan, change ang lane. Parang parang bang wala silang mahahagip dun sa vacuum ng nila, ng sasakyan nila, ng truck nila. So, daming ganyan sa C5. So, parang lalo sa oras mo kasi gabi. Oo, girl. Pag umuwi ako ng bandang 2:00 ng madaling araw, 3:00, grabe na. Parang silang nagfa-Fast and the Furious yung mga truck doon. Fast and the Furious Truck Edition. Oo. Tapos hindi sila nagsistay sa lane nila kasi may truck lane, 'di ba? So hindi sila nagsistay doon sa lane nila kasi gusto nila overtaken yung mga ibang truck na mas malaki. So ganyan sila, change sila. So parang kala naman nila ang liit-liit nila at wala silang mahahagip doon sa pag-change nilang lane. So yun, na lang ako, cute lang ako sa side. Pag medyo maluwag yun tayo magmamabilis. Okay. Pag nakaakyat na ako ng C5, yung C5 link, okay na. Yun, wala na, ako na lang. Kahit magganyan-ganyan ako doon, okay lang kasi konti na lang yung sasakyan. Pag sigsag ka doon, wala ka doon. Oo, konti na lang yung sasakyan. Although yun, nadagdagan lang ng toll, pero ang bayad mo naman yun sa convenience na hindi ka na traffic at hindi kung saan-saan ka pinapaikot-ikot ni Waze. Save time din. Ayun. So, excited ako maging BGC girly talaga. And then, ayun, nandami ko nang nakitang tao. Hindi katulad dati na, yung mga taga JNT lang yung nakikita ko. Kasi sila lang kasama mo doon? Hindi, yung tabi kasi ni J&J, warehouse ng JNT. Okay. So, daming mga empleyado ng JNT lagi pagpapasok ako. So, yun. Yan ang yung major life update. Isa ka ng BGC girly. Yeah, BGC girly. Okay. So, major upgrade. Na-try mo na maglakad-lakad doon? Oo naman. Okay. The main character walk na Oo. Ayan. Alam mo yung mga tao ko, feeling lang nila ayaw ko maglakad. Pero gusto ko namang maglakad, wag lang yung mainit. Pero kung maglalakad tayo na yung chill lang tayo lalakad, carry bells naman. So, paggabi kasi okay lang Oo, kasi hindi mainit. Tsaka maganda sa BGC, may sidewalk nga. True. Very diba? Very walk-friendly. Yes. Although, meron lang mga iba doon na mababangga ka sa yero. May mga ginagawa doon. Mag-ingat din sa mga construction ha. Construction site. Diyos ko po, pag na ka doon ka pa madidisgrasya. Ganda-ganda ng lakad mo eh. Ayan, marami nga kasing ganun sa BGC ngayon. Mga ginagawang building. Oo. So yun, nakaka-excite naman. Next week papasok na naman po ang tao, ang EA na ito. Alam mo yun? Hindi. Gen Z lang. Hindi mo alam yung EA. Hindi talaga ako Ang EA, it means babae. Abab. Babae. Oh my God, baliktad na babae. Then I will teach you, sige, side segment. Meron tayong Gen Z. Tuturuan natin yung ating elder millennial ng mga Gen Z lang. So, yung Gen Z lang na to, natututunan ko lang din sa mga tao ko na Gen Z. So, shoutout sa'yo, Dad. So, siya ang nagtuturo sa akin ng mga ganito. So, pag sinabi ang EA na ito, ang babae na ito, ang ibig sabihin. Abab is baliktad na babae. So, ang EA na ito, ang babae na ito, ang ibig sabihin nun. Okay. And then, meron din tayong kailangan mong i-break yung mga multiple syllables tas lalagyan mo siya ng is sa gitna. So, for example, ta-isma. Tama.
Ta is ba, O is K. Okay. Diba? So, ganyan. Pag dalawang syllables, lalagyan mo sila ng is sa gitna. So, Gen Z's lang yan. I mean, pinahirapan lang nila yung sarili nila, pero okay, sige. Sakyan na lang din natin. Sige, D is ba? Okay. Ayan. So, yan. SK. Ayan. Side, lang. So, yan yung major update namin sa buhay ko at sa buhay niya. Okay. Si Wardrobe at si New BG, si Girly. Ayan. Ano pang next life update? Okay, dun sa update sa no-buy stuff, ano ba yung mga sinabi ko no-buy ko dun? Yung mga katangahan. Okay. Yes. So, ang update ko dun is, nag-iisip na ako ng mabuti Oh pag my meron God. akong ina-apply ko na yung rule na pag meron kang nakita, anywhere, na halimbawa online or sa mall mo nakita ganyan, sleep on it for 3 days and then pag di mo na siya naisip, wala na. Hindi, bukod doon, ang sinabi mo kasi, yung hindi mo pinag-isipan, meaning, hindi tama yung bili mo. Like, bumili ka ng speakers na hindi naman swak Ayan. na sayang ganyan. Oo, ganyan. Hindi na. Hindi ka na gano'n. Nakakaisip ka na. Okay, nag-iisip ka na. Parang bakit hindi ako nag-iisip Meron ka dati? Which is totoo naman. Meron ka ng critical thinking. Yes, Okay. ganyan. Lalo sa mga bili, ganyan. Kasi dahil bilang, ewan ko ba, habang tumatanda tayo at tumataas yung sahod natin, dumadami din yung gastos for some reason. Actually, true din naman. Or true ano talaga yun? yun? O ano lang yun, comment yun sa pagkatao ko bilang Hindi, true yun. Kasi Okay. kung habang nag-upgrade yung buhay mo, nag-upgrade din yung mga kailangan mo. Well, I feel like, totoo naman. Pero ang dami kasi nagsasabi na hindi ka dapat nag-upgrade pag nag-upgrade yung sweldo mo. Ganyan. Pero, Bakit? Diba? Exactly. Pero kasi, that's my question. Bakit? Hindi naman Oo. siguro hindi ka lang dapat mag-upgrade beyond your means. Okay, yeah. That I Pero get. okay lang mag-upgrade. No. Diba? Ayun. So, ayan, habang nag-upgrade na nga, alam mo, minsan nakukulong pa nga ako dun sa notion na, ay, hindi ko to kayang bilhin. Pero nare-realize ko na, ay, kaya ko na pala. Kaya kong bilhin yan eh. Ganyan. Pabili nga yan, 2. Ganyan, no? Pag nakakita ko ng mga ganyan, yung mga lumang accessories, for example, sa computer, ganyan, ay, hindi ko na yun kailangan kasi, upgraded na yung ko. Guys. Yung gamit ko, ganyan. So, Speaking ayun. of accessories sa laptop, ayaw niyan ng Logitech. Gusto niya Magic Mouse. Gusto ko Magic Mouse. Ganun siya kalala. Kasi hindi, ayoko nang hindi matchy-matchy. Bakit i-justify mo yan? That's your truth. I mean, wala lang. Feeling ko kasi bakit ka bibili lang hindi match dun sa mo. Okay. O, di ba bumili ka ng MacBook, tapos parang ang weird kasi na naka-MacBook ka, tapos nakapang mouse ka na hindi pang MacBook. No hate to you guys. No hate to you guys. It's just her personality and that's her truth. So, no hate to the people na hindi matchy-matchy yung mouse nila sa MacBook nila. Okla kasi ko talaga. Gusto ko kasi matchy-matchy lahat. Ganun. ayan. Basta may nakikita akong nakatikwas na hindi dapat nandun, talagang inaayos ko. Ganun talaga ako, guys. OCD ko siya. Basta ok lang talaga ako. Yung OCD niya ay extreme. So, merong OCD na na yung lahat inaayos niya. Meron ding OCD na, wag na. Magulo naman lahat. So, lahat na lang magulo. Actually, aminin mo. Oo, ganyan. Oo. So, if it's too much work, wag na lang. Ganyan. Ganyan. Pero pag nag-ayos din naman ako, todo din naman. Ganyan. So, extremes ako. Ganyan. So, ayun, hindi na nga ako, pag may naiisip akong purchase, think twice, thrice talaga. Kung match ba siya dun sa mga current na meron ako? Kailangan ko ba talaga siya? Ayan. Kasi kung hindi, dead ma. Ganun. Ayan. So, hindi na, ang katangahan na lang, I saved one katangahan for my Blind sanity. Yes, blind box. Yes, ganyan. yes. Kasi, cute naman silang ding na, Totoo. naka-display na nga sila. Tsaka nakakaano sila, for some reason, para silang aquarium ko. Na pag tinitignan ko sila, nare-relax ako. Ganyan. Kasi ayoko nga mag-alaga ng living things, diba? So, yun na lang yung ko. Ganyan na lang yung ko. Yan na lang yung aquarium ko. Dapat titignan ko sila, di ba, after a long day, cute. Okay, na susooth ako. Ganyan. Okay, so yun na lang. That's one katangahan that I save for myself. Pero yung other katangahan na like before, hindi na. Okay, good job. Nag-iisip na yan siya. Part yan ng character development niya. Okay. True. Okay, next na life update ko is, yung isa kong sinabi is,
related sa no-buy. Nag-fail na tayo, guys. Okay, gaano ka-critical ang fail levels dito sa... Feeling ko, hindi naman sobrang lala. Feeling ko naman. Ano tong no-buy na to? Clothes. Okay. Damit. Kasi, like for example, itong t-shirt ko ngayon, bago na naman to. Ano kasi, although gina-justify ko rin naman yung mga binibili ko. Like, for example, yung isa kong binili is yung baggy na trousers na sinusuot ko sa office. Okay. So, ayun na naman siya. Ginastify niya naman niya. And dami-dami naman niyang suot sa office. Pero, yun, basically, binili ko yun para masuot ko sa office. Okay. And then, itong mga t-shirt, tatlo lang to, guys. Ilan talaga? Tatlo lang. So, etong t-shirt na to, kasi gusto kong bumili ng mga 100% cotton na shirt. Kasi yung mga 100% cotton. Yeah. Fairness, yung shirt ko kasi dati, yung cotton spandex. Mainit kasi yun eh. Although pag malamig din siya. Pero mainit kasi siya. So, ginupit ko siya, ginawa ko siyang crop top. So, bumili ako ng mga shirt na ganito. Kasi parang bumabalik ngayon yung parang nawawala na sa uso yung crop. Yung mga crop top. Actually, bumabalik yung mga shirt, di ba? Mga normal shirt. Normal to baggy. Oo, na shirt. So, parang gusto kong bumili. And nakahanap ako ng kasya. And yung gusto ko yung tela. So, yan, bumili ako ng shirt. Hindi pa rin match yung leeg niya. Kita nyo, ginupit ko na naman siya. Kasi ayoko talaga yung masikip yung leeg na shirt. So, ginugupit ko siya. Ginugupit ko yung leeg niya para maluwag. So, ayun, bumili ako ng trousers. Trousers ulit? Yun nga, yung trousers yung pinakita ko sa'yo. Okay, tapos ito. Bumili ako ng isa noon kasi tatry ko lang kung kasya ba at maganda. Kasi ang problema ko sa mga trousers na nabibili online, kasya siya sa akin pero bitin. Yung kasi, hindi naman ako matangkad, pero above average base naman siguro ako. Laging bitin yung trousers. Same, ganyan din ang na-encounter ko pag sa online ako bibili ng pambaba. Oo, laging bitin. Yun, nakita ko siya, saktong-sakto siya. Hindi siya bitin, hindi rin siya mahaba. Saktong-sakto siya. So, bumili akong 3. Grabe naman talaga yun. Bumili ako ng... hindi, 2 lang binili ko. Yung isa kasi binigay ko sa'yo. Yung which black. hindi ko nagustuhan yung fit sa akin. Hindi sa akin na lang ulit. Ayun. Kaya para binibigay ko rin ulit sa kanya. change na black. So, bumili ako ng black and gray for parang palit-palit ganyan. Kasi dati sa office, mahilig akong mag-dress. Diba? Parang na-outgrow ko siya kasi parang feeling ko tumatanda ako. Kapag nagde-dress ka? Oo, parang feeling ko ang tanda ako. Ganyan. Okay. Kasi wala lang, gusto ko lang maging ulit, Gen Z. Na naka-trousers, ganyan. So, understand. Oo, kasi ganyan nga ang nga ang feel ng mga Gen Z naman na sila. Parang limited nga sa kanila yung nakikita ko nagde-dress. Diba? Talaga sila pants, baggy pants, ganyan. Nakakabata nga naman. Yeah. So, parang, ni-retire ko na yung mga ibang mga dress ko na, dati nga, ang lala, naka-maxi dress ako. Maxi pero doon, nagde-dress naman ako minsan. Pero hindi na yung mga sinusuot ko dati na, parang kapit-apitagan ng mga dress. Hindi na ako nagsusuot ng ganun. Mostly, yung mga trousers, pants, mga denim skirt, ganyan yung mga sinusuot ko sa office. Para nakakabata siya. So, true yun naman, actually. Ayun, bumili ako noon and bumili ako ng shoes. Hindi lang damit, shoes. Okay, Isa lang naman. Okay. Isa lang yung binili ko. Anong shoes? New Balance. Na Sneaker. Akala ko hindi ka nag-sneakers. Dahil nga dyan gusto mo na mag-Gen Z. Bagay siya dun sa trousers. Bagay nga. Siya. Pag bagay yung sneakers. Oo. So, bumili ako. And, parang surprisingly, parang coming in, parang sabi ko, siguro isang beses ko lang ito masusuot, ganyan. Tapos di ko na masusuot ulit, ganyan. Pero super comfy ang New Balance, super comfy. Sabi ko, ang sarap pala suotin nito. True, worth it for its price kasi super, talaga, parang kang nakaapak sa ulap. Yes, so, ayun. New Balance baka naman. New Balance baka naman. So, yun, nasuot ko naman siya multiple times na. So, yun, we failed, but hindi naman miserably. At least, na tayo, hindi na tayong for the,
ay gusto ko to, bili ako niyan. Gusto ko bili ako niyan. Hindi na gano'n. Like, inisip ko na talaga, ano ba, tapos ang sabi pa sa akin ni Kit, yung boyfriend ko, sabi niya sa akin, pag bibili ka, dapat meron ka ring ia-out. Ayun, yun yung dapat itatanong ko. Do you have that rule na pag may bago ka, dapat may tatanggalin ka Meron din? na akong, ganun na yung ginawa ko. Okay. So, kasi, bukod sa, yung storage kasi, ang hirap din kasi na, bili ka ng bili, tas wala ka ng paglalagyan, lalo na dun sa bahay namin. So, na-discover ko yung Declutter. Declutter Manila na group page. So, pwede ka magbigay. Oo, pwede kang... Uy, add mo nga ako doon. Oo, pwede kang mamigay ng stuff doon. Sige. Tapos, at least, hindi mo siya itatapon or at least, alam mo, mapapakinabangan yung ibibigay mo. Pero, syempre, yung ibigay mo naman yung magagamit pa. Huwag naman yung basura na or yung patapon na. Iba yung declutter sa dispose, guys, ha? Oo. So, yung mga old clothes ko na hindi na kasya sa akin, pinaglumaan na, tapos yung mga bag na hindi na ginagamit, dinispose ko, hindi ko naman dispose, pinamigay ko doon. Pinost ko siya, tapos meron lang magmamind, tapos pipili ka lang doon kung sino. Ako, ang rule ko lang kung sinong mauna. Para walang bias and all that. So, ganun ginawa ko. Namigay ako ng isang malaking eco bag. Ganun. Yung eco bag ng SM. Ganun ba? Ay, yung lalagyan ng comforter. Ganun, lalagyan ng comforter, ganun kalaki. Parang, mas malaking konti sa eco bag. Worth of clothes. Gamit. Clothes, gamit, mga lumang bag na hindi na ginagamit. So, yun. Pinamigay ko siya. Tapos, yun, meron naman, sabi niya, ay mga blankets na hindi na ginagamit, mga comforter na luma na hindi na ginagamit, yun pinamigay ko. Tapos nag-thank you naman siya kasi nasunugan daw sila, tapos ayun, parang kailangan nila ng bagong set ng mga blankets and clothes. So ayun, nice. na-discover ko siya. So dati kasi hindi ko ginagawa yun kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko dun sa luma. 'Di ba? Although parang inisip mo, parang okay na ma-donate, pero saan? True. Di ba? Saan mo do-donate? Paano ka magdo-donate? So, ayun, doon ko na lang pinost. Yan din ang beauty ng Facebook groups, no? As in, diba? Talaga, nakatulong siya sa adulting talaga. True. Yun, so, okay, ayun, Declutter Manila. Sige. dinispose ko yung iba. So, may space na for, for mga bagong And then, sa shoes naman, yung meron akong 3 shoes na pare-pare siya ng design tapos iba-iba lang kulay. Hindi, luma na. Very irresponsible purchase. Luma na to Hindi, ang sakit ko niyan dati. Kaya, bumibili ako ng marami, ng same design and different lang ng colors. Is because ang hirap humanap ng shoe size ko. Kasi, parang size 12, 13. Minsan nga 13 pa ako na women's na shoes. Pag nakakita ko ng kasya sa akin, lahat ng available kunin ko. Kasi, yun na yun, wala na, baka hindi ka na makahanap ulit. Okay, makes sense. So, yung 3 pairs ko ng shoes na yon, sinuot ko sila ulit. Parang matagal ko silang hindi nagamit. Tapos sinuot ko ulit parang last week. So, bumigay siya. May butas. Sabi ko, okay, sige, dispose ko na kasi wala na siya. The next day, ginamit ko isang kulay. Ganun ulit. Nabutas ulit siya. Ganun The next day, ganun ulit. Yung tatlong yun, wala na sila. So, may space na ako for 3 new shoes. Ganun kasi sa shoes at pag di mo siya ginagamit. Oo. Na lalo pag wala kang desiccant na sa storage niya, yung walang pang-absorb ng moisture. Parang silica. Yung silica gel. Kasi yung moisture ang nag-ano nun Yung nagde-destroy dun sa material. So pala na dapat may desiccant ka dun sa kung i-store mo ng matagal yung shoes. Ganyan. Okay. Pero at least yun nga, kung hindi mo naman, ibig lang sabihin nun is, hindi, you have marami kang pairs ng shoes kesa yung actual na ginagamit mong shoes, basically. So, ayun, na-dispose na sila. And then, until matapos na lang din yung buhay nung isa kong, meron akong shoes na favorite na lagi kong sinusuot. And, Marikina made yun. Yung mahaba buhay nun. Oo, Marikina made Marikina, shoes siya. And then, comfy din siya. And then, although mahal lang siya ng konti, pero matagal naman yung buhay niya. So, ayun, yun nag-fail tayo ng konti doon. Yung ibang no-buy ko, like mga perfume, mga makeup, mga skincare, hindi na. Pag pag kailangan mo mag-restock, yun, bibili ng bago. Pero so far, hindi pa naman kailangan mag-restock.
ayun, nag-fail tayo pero ano naman, at least meron tayong natutunan doon sa pag-fail natin na yun. Which is? Na kailangan mag-dispose ka muna bago ka bibili. Bago ka magpasok and then, ng bago. pag-isipan mo kung magagamit mo ba ng matagal yung bibilin mo, ganyan. Like yung binili ko, hindi siya yung trend na pwede ko siyang magamit kasi ano lang siya, normal na black na trousers, di ba? Pwede mong gamitin for a long time. Kasi ano siya, staple piece. Oo. Ganon. But I think that's the importance of capsule wardrobe. Oo. Na ano siya, timeless. Yeah. So kahit ano man yung mauso, whatever, pwede mo pa din siyang gamitin. Ganyan. True. So, ayun. Okay, at least natutunan natin, may in, dapat may out. Oo. Okay, pero so, in or out? Am I in or out? Am I in or out? Shoutout sa'yo Ayun. sa Dara Park. Ayun. Pero sorry guys, that won't apply to my books kasi pasok lang yan siya sa pagbibuild ng ating dream home library. Okay. Yes, okay. Ayan, pero wala pa naman akong binibili pa. Ulit? Ang last ko is nung Philippine Book Festival. Yun, Grabe, pero, you went all out doon. Pero okay lang for yun the kasi... shopping naman talaga siya. Okay lang yun kasi ano naman yun. Local authors naman yun. Yes, support tayo doon. Ganyan. Support pero wala pa local akong authors. binibili. Since then, wala pa. Okay. Dun sa, ano pa ba yung mga no-buy natin? Actually, ako yung no-buy ko, yun lang eh. Yung katangahan. Ganyan. Yeah. Okay. So, may time pa ba tayo? Meron pa. 10 minutes pa. Okay. So, dumako na tayo sa health. Ayan na. Okay. So, okay, hindi naman siguro, kasi pag, ano mo yung na-share natin about sa health, it's not about pagpapapayat. It's About choosing health. choosing, parang being intentional about making your health. better choices, ganyan. Na, sige, aminin natin, nag-fail tayo dyan ng konti. Kasi, Buti na lang meron ka isang finil. no. Competitive. Ayan, para damay-damay din. May fail. Oo, kasi failure is part of life. That's where you learn. Failure is part of growing up. Of character development. Pero wag naman yung lahat na lang fail. Tapos may justification bawat failure. Okay. Pero ako naman, masasabi ko, hindi na siya yung katulad nung dati na ginagawa kong bisyo yung junk food. Oo. Hindi ka na nagbe-binge. Hindi na ako nagbe-binge. Yun naman talaga, proud ako dun, wala na yung binge part. Pero ano lang siya, meron pa rin akong part na hindi ko pa siya matanggal completely sa buhay ko. So, ganyan yung mga salty na mga potato chips, mga chicharon, ganyan. Ano kasi yan, para ko silang comfort food. Ganyan after a long day na feeling ko. Meron kasi mga days na kahit binigay mo lahat sa work, feeling mo wala ka na-accomplish. Yun yung mga days na gusto ko ng mabisyo na pagkain na Pero naman, in terms of yung kain talaga, hindi na ako kumakain ng, hindi na kaya ng katawan ko mag-process ng sobrang daming pagkain talaga. Na dati kasi pag na-stress ako, talaga yung kanin ko bundok, tapos ang daming ulam. Ganun ako kalala kumain dati. Pero ngayon, kahit pag na-stress ako, yung na lang siya, yung tama lang, yung malamdaman mo lang na may laman yung tiyan mo. Pero after nandun yung bisyo na food, yung potato chips. Nandyan yung Pero soft drinks, guys, wala na talaga for me. Hindi na siya appealing. Hindi siya ganun naka-appealing sa akin. So, parang nag-ano lang ako ng alternative. Yan nga, Pocari Sweat. Ganyan. Yung Pocari Sweat! Oo, baka naman. Ayun, yung kung gusto mo yung may lasa lang. Ganyan. Kasi medyo yung tubig minsan, medyo parang nakakasawa din minsan. Gusto mo lang yung parang may lasa. Ganyan. Pocari Sweat is parang yun na yung best alternative. Ganyan. Para sa akin kasi yung ibang electrolyte drink, masyadong ma-sugar. Ewan ko, At saka di masarap. O para siyang but very papunta na siya sa gamot, yung lasa. Very tempra levels yung ganun nila. Lalo yung mga energy, yung mga electrolyte drink na colorful masyado. Ganyan. Yung Pocari Sweat, diba, parang lang siya, parang translucent, tawag doon, ganyan. Para lang siyang medyo malabo-labong tubig. Pero masarap na siya, ganun. Tapos yung feeling mo talaga hydrated ka pagkatapos. Yung feeling ko lumaki yung cells ko, ganyan, naging plump sila ulit, ganun. Pero ayan, still learning pa din to completely let go yung mga bisyo foods, ganyan. Pero sa araw-araw na pagkain, yung nakwento ko kanina yung latag, 'di ba? Ang hinahanap ko na doon ngayon either tortang talong.
gulay or isda. Gulay. Yung ganyan. Parang, although mapapansin mo na mas marami silang meat na tinda, like mga sisig, pork chop, mga tapsilog, gano'n. Pero, maganda din na yung mga choices. Meron nakita doon, tilapia, tas meron siyang salted egg na kasama. Tas may kamatis, ang cute. Sabi ko, tas isang gano'n siya, Tas parang sabi ko, okay din to, ganyan. So, more on, yung mga magagaan na lang na pagkain, like yung mga gulay, gano'n. Tapos yung kanin, hindi na masyado talaga. Ewan ko, siguro, feeling ko kasi nire-reject siya ng katawan ko pag masyadong madami. Oo, meron mga times na pag nasobrahan ako, parang feeling ko gusto ko siyang isuka pagkatapos. Parang empacho. Ganon, empacho levels talaga. Ganyan. So, hindi na gaano. Ganyan. So, more on talaga. Dagdag din ng fruits, ganyan. I make sure na everyday, may isa akong saging. Either saging or mais. Basta fiber. Ganyan. Fiber. Ayun. So, okay. Yun. So sige, share din tayo ng health. Bilang nandito sa gilid namin yung yung coach namin. Editor namin. Na yan siya. Wala kang ibang choice kundi mamatay ka o mag-exercise ka talaga. Yung mga lagi kong kwento sa sa team ko na kasi yung meron yung mga team ko rin nagsasabi sa akin, "Uy, Paula, ganito, ganyan." Sabi ko, "Hindi ko na kailangan ng ganyang reels." Yung kuya ko nagsasend sa akin araw-araw ng ganyan. Na para bang wala ka nang bang choice parang mamatay ka na lang talaga Yun. So, andito siya ngayon sa gilid namin. So, saktong-sakto talagang pasok niya nung pinag-uusapan yung health. Yan siya. So, ako, very proud ako to say that, oh my God, 2 months or, hindi, ako nag-start? February ako nag-start. Nahinto lang ako ng 2 weeks, pero 10K ako everyday. Paano mo siya paano mo na-achieve? 1 hour na walk everyday. 10K yun? 8K. Okay. Tapos yung normal, palakpak siya. I'm so proud. Ang ginagawa ko, dati ang ginagawa ko, bago ako pumasok, naglalakad ako. Doon sa walkpad lang. May walkpad naman ako sa bahay. Pero hindi siya productive for me. Kasi sabi nung sister-in-law ko, mas okay na for her, mas okay na sa umaga siya nagwo-workout kaysa yung after the day. Pero parang sa akin, lalo ko nade-drain kapag sa umaga ako nag-aano. So, ang ginagawa ko, pagkagising ko, maligo ako, and then magwo-work. Tapos kong mag-work, kumbaga yung wind down ko is yung lalakad ako ng 1 hour. 1 hour na lakad, mga 8K yun. 8K, 7,500 steps. And then yung 2,500, yun na yung normal steps mo within the day. Yung lakad ka, taka ng CR, ganyan. Actually, normal naman 2,000 or 3,000 normal na lakad mo. Pag nasa bahay ka, pag nasa labas ka, around mga 6,000, 5,000 yung steps mo. Pag sa office, ganyan. Siyempre, balas mo sa layo yung CR, di ba? Actually, ako average ko nga ganyan, 6-7 yung everyday. Pag nasa labas. Tas, siyempre, may dagdag po yun pag commute ka. So, ayun yung ginagawa ko. Pagkatas ko mag-work, mag-walk akong 1 hour. Tas, ang ginagawa ko, hindi na ako nanonood ng series na yung nakahiga. Naglalakad ka habang nanonood. Parang ang ginagawa ko, hindi ako pwedeng manood kung hindi ako maglalakad. Nice. Parang meron akong isang, parang kunyari sa K-drama. Ganyan. Kasi syempre yung K-drama, sa 14 episodes yun, 1 hour each. So parang 14 days na agad yun, di ba? Tapos parang syempre gusto mong malaman kung ano yung susunod na mangyayari. Kasi syempre nakakakilig yung K-drama di ba? Parang excited ka, oh my God, manonood na naman ako ng K-drama, pero kailangan ko maglakad. Diba? Para mapanood ko yung K-drama. Magandang condition sa sarili yun. Motivation din. Ganyan. Kasi, ayun. Tapos, ngayon, ang ginagawa ko, kasi ang hirap naman makahanap din ng papanoorin. Kasi minsan, sobrang boring naman yung pinapanood mo. Kaya parang naghahanap din ako ng mga staple na papanoorin. Like, yung One Piece. Ayan. Pwede mong panoorin. 3 episode. Papanoorin mo. Kasi 20 minutes lang yung anime. Akala ko live action. 20 minutes na 3 episode. 1 hour walk na yon. Tapos, ayun na siya. Maliligo na ako. And then, pwede na ako matulog. Yun nga lang, kailangan patayo ng buhok and all that. Skincare ka. Ganun. So, ayun,
energize. Masarap yung tulog. Masarap yung tulog. And then, din, parang magaang sa gising. Magaang sa gising. True. So, yun lang yung napansin ko na, although, lang siya, medyo challenging lang siya kapag kailangan kong pumasok sa office. Mm-hmm. Kasi yung time mo kailangan mo i-adjust eh. Kasi, for example, ako, papasok ko sa office. Kasi lumalaktaw yung araw ko eh. Basically, yung gising ako, 2 araw siya. Kasi yung gabi nung yesterday and then yung morning. Okay. Diba? Gets. So, parang ang nangyayari, kailangan mapuno ko na yung at least most of the steps bago pa ako matulog for the next day. Diba? So, ang ginagawa ko pag kailangan kong pumasok, imbis na 1 hour, 30 minutes lang. Kasi the rest pwede ko namang lakarin during the day. So, yun lang. Intentional na pag-chop-chop nung araw. Like, for example, ngayon, hindi ako nakalakad before ako maggayak. So, kaninang madaling araw, bago ako matulog, parang ganon yung ginagawa ko para within the day, napuno ko na yung steps. So, very ayun nga, intention sa pag-schedule. Kasi, hindi mo siya pwedeng i-fix, diba? Lalo pag marami ka ibang ginagawa. Oo. Tsaka din, parang hanap ka ng, yun nga, yung, kunyari, bukod sa reward system, na, like for example, yung sa akin, yung reward ko is makakanood ako ng mga series na gusto ko habang naglalakad ako. Ganyan. Although, sa totoo lang, nung summer, challenging talaga siya kasi grabe talagang hirap talaga. Parang may shortage ng oxygen sa sobrang init. Sobrang init. Pero, inon ko na lang yung aircon. Tapos na ka naglakad sa loob. Baka bright idea ka doon. So, yun, lang. Kasi, din parang minsan kasi nakaka-discourage kapag wala kang nakikitang progress. True. Ganyan. Pero yung mga yung mga small, like, isa mga napansin ko, yung skin ko blooming. Ganun. Lakas makaglow pag nag-exercise. Sabi ko talaga ng isang araw, parang ang ganda ko. Ganon. Actually, di ba? Meron akong ganyang eksena nung nag-walking din kasi ako nung early, parang 2 years ago. Parang tinry ko lang siya na, as in wala akong goal na kailangan magpapayat ako. Hindi. Gusto ko lang maglakad. Sisingit ko lang sa araw ko. Tapos yun nga, ang sarap sa pakiramdam. Tapos yung parang yung glow nga, yung parang yung pagka-rosy cheeks mo na parang kang nag-professional na makeup girl. Ang ganda talaga. Kahit yung after mo maligo. Parang sabi ko talaga, pagharap ko, parang ang ganda ko today. Tapos sinabi ko talaga, nasa taas ako noon, nasa kwarto ko, bumaba talaga ako. Sabi ko, baby, ang ganda ko, diba? So, yun, nakaka-glow talaga siya. Yun nga lang, kailangan mong ipasok siya sa routine kasi hindi effort talaga to make pasok. Effort talaga to include it sa routine mo. To make pasok in your routine. Ganyan. So yun, at least may character development naman ng mga na ito. Oh my God! OSK, di ba? Kasi at least naman kami, kung hindi nyo man kami kung feeling nyo is unhealthy kami, that's your truth. Nagalit. Tais ma. Oh my God. I hate this. Talaga. Pero sige. So, ayun. Kumbaga, we are trying our best, basically. True. And then, as long as we feel good about it, kasi ako, achievement na sa akin yun, yung maka 10K nga lang ako, parang, thank you, Lord. True. Every day na lang na ginawa ng Lord is naabot ko yung 10K. So, others don't even try, diba? So, yeah. And proud na ako yun. Longest streak ko yun na mula, ilan yun? February, March, April, May, June. 5 months na. Longest streak ko yan dati, 2-3 months lang lagi. So, yun. Happy ako. Ayan. Happy ako sa update. Overtime na naman tayo. Ayan na. Okay, wala naman na ako. Wala naman na ako. Ako din last na life update ko na yon. Okay. So, sana natuwa kayo dun sa update na hindi nyo hiningi sa amin. Pero, wala naman kayong choice eh. Sige. Kung nakaabot kayo sa part na to ng episode, #taisma. I-comment yun dyan. Taisma. OSK? Oh my God. My God. Kailangan sumabay. Okay, sige. Bilang mga kami, naman kami, mga malapit kami sa Gen Z generation.
Malapit in a sense na mga tao namin sila. Oo. Malapit kami sa kanila. Oo, wala kasi proximity. Proximity. Ayun, like, okay. comment, share, subscribe, follow, love, hug, react. Ano bang gusto mong gawin? Gawin mo dyan. Okay? Mag-comment ka rin. Mag-comment ka kasi. Ayan. Tsaka kung meron kayong masasuggest na gusto yung pag-usapan namin dito, comment nyo lang dyan. Ayan, Diyos ko. Ayun. At saka, ano pa ba? Shoutout ulit sa inyo, New Balance and Pocari Sweat. Baka naman. Oo, shoutout sa inyo. Baka naman gusto nyo kaming sponsor. Shoutout din sa inyo. Shein, pwede nyo kami padala ng PR package. True. Ayan. Okay. Isusod namin dito sa mga episode. Ganun. True. Siya na lang padala nyo kasi wala siyang damit. Wala. Siya ang dami na. So with that, we're ending this episode. Thank you so much. And see you sa next. Bye. Stay dry.